So, ayan mga kalalabs, ayan, dahil nagkasakit ako ayan, ilang araw din na lugaw ang aking kinakain. Um, dahil walang ganang kumain, siyempre kailangan kong makabawi. Sa ngayon ay gulay, gulay ang kakainin ko. Dapat kasi ito is laga lang, wala talagang halong mantika or ano. Kaso nga lang yung gulay talaga dito is hindi sariwa. So, kailangan mo siya lagyan ng konting pampalasa. Pero sa totoo lang is wala talaga itong betchin. Or kahit na anong pampalasa. So, ang hinalo ko lang dito is pritong galunggong. Ayan, pritong galunggong, pinaka-paborito kong isda. Ayan, isa sa pinaka-paborito ko to. So, nilagay ko dito, pinantimpla ko dito sa na betchin is asukal. So, dahil ilang araw nga na hindi okay yung pakiramdam ko dahil nga, ewan. Basta yun na yun. So, siguro may mga pinagdadaanan, gano'n. Okay naman. Siguro, sa mga pinagdadaanan. So, ano pa pinagdadaanan? Hindi ko rin alam kung ano pinagdadaanan ko sa buhay. Hindi ko rin alam kung ano yung pinagdadaanan ko sa buhay. So, ayun na nga. Sa, ano kasi, bago ako kumain, wala na, thank you Lord na lang. Ayan, dahil nag-vlog to, ayan, thank you Lord na lang muna. So, ayan, dahil sa Romblon, hindi naman talaga kami nagbe-veggie ng nanay ko. So, may nilalagay kami ng nanay ko sa gulay na pampalasa. Para hindi na kami mag-veggie. Pero may time talaga na kailangan lagyan ng veggie, kunti lang. So, pero karamihan talaga hindi talaga kami hindi talaga kami nagbe-veggie. Isa yan sa mga tinuro sa akin ni Mami Lol. Ni Mami Lol, teacher ko sa elementary na iwasan na yung mga ganong pampalasa sa pagkain, veggie, lalo na sa akin. Nakso! Thank you so much, Mami Lol. At saka, namimiss ko na yung pagdaan mo sa bahay, sa pagbati mo sa mga bulaklak ko. Ayan, I miss you. Ayan, pauwi na rin ako. Magbabalik ang reyna ng kalsada, ang reyna ng bulaklakers, ang reyna ng roses. Ayan, muling magbabalik. So, ito na nga, dahil dalawang gabi akong puro lugaw yung kinakain ko. So, ngayon is gulay muna. Dapat kasi ito is daga, pero ito yun, haluan ko ng prito isda. So, may mantika. Ayan. So, kain na tayo. Ba't parang may music, Miss P? Tikman ko muna. Masarap naman. Para kasi sa akin, okay lang naman kasi sanay na ako na ganun yung pinapantimpla ko asukal. Pero may time talaga na kailangan mo mag-betchet dito, mag-magic sarap. So, kain na tayo. Kailangan mo kasing tiisin. Mas kasi, ang malaki talaga yung pinagkaiba yung mga gulay sa probinsya. Lalo na kapag yung sarili mong tanim, walang mga abono, yung walang mga walang spray, alaga mo talaga, masarap gulayan, tapos laga mo lang siya. Masarap. Kumpara dito, na binibili mo dito sa Maynila, nakababad sa sorry, nakababad sa tawas pa yun, tama ba? Siyempre, bago ko gulayan, binababad ko rin muna sa tubig para mabawas-bawasan yung mga chemicals. Pero, ito lang talaga masasabi ko, kahit anong pag-iingat sa pagkain, kung talagang kukunin ka na ni Lord, kukunin ka na talaga. Ano ba nasasabi ko? Hindi, totoo na kasi. Kahit ano, iwas mo talaga sa pagkain kung talagang oras mo na.
dalawang gabi, super taas ng lagnat ko. Tas ano-ano pinagsasabi ko. Ewan ko kung ano nasasabi ko. Baka may nasabi akong nakakasakit. Baka may nasasabi akong nakakasakit. Or hindi ko namamalayan ko na sinasabi ko. Basta may sinasabi daw ako. So, siguro sa sobrang taas ng lagnat ko. Masarap. Kahit matabang yung panlasa ko, kailangan mo tiisin. So, kagabi, nagluto ako ng sopas. Parang doon ako gumaling. Parang sopas lang katapat. Parang hindi ko maubos yung kanin. Nakarami yung buha ko. Itong talbos ng kamote. Dami kong tanim nito nung nasa Romblon ako. So, nilalaga ko lang. Tapos, sausaw sa bagoong. Ang sarap. Pero, dahil niya, isa talaga sa pinakabawal na sa akin is bagoong. So, hindi maiwasan na hindi ako makakain ng bagoong. Kaya, ayoko makakita ng bagoong. Kasi, kapag nakakita ko ng bagoong, hindi talaga maiwasan. So, yung baboy naman, karning baboy naman is, so, nag-start ako na iwanan, talikuran, kalimutan. Tinalikuran ko na yung pagkain ng karning baboy 2014-15 kaya nung namatay ata yung lola ko pagka yun din ako kumain dahil syempre may dahilan din ako. Pagmamahal ko sa'yo. Huh? Hindi. Parang kasing init ng apoy noon. So, yun. Joke lang yun para naman may mga katatawanan tayo sa buhay. Kasi marami na lang masasakit na nangyayari sa buhay. So, kailangan natin magpatawa kahit may mga masasakit.
rin alam kung ano yung mga nakakasakit sa buhay. Parang mamaya pa ako matatapos. So, okra. Nilalaga ko lang din to sa ano, yung lalo kapag nabagong pitas, so manamis-namis siya. Nilalaga ko. Minsan nga pinapatong ko lang sa kanin. Tapos yun na yung ulam ko. Lalo kapag yung ulam lang talaga sa bahay ay native na manok. So nagkakatay, nag-iihaw. O basta yun na yun. Kapag nag-iihaw yung nanay ko, tapos no choice, yun lang talaga yung ulam. So kailangan ko mamitas ng okra kasi hindi talaga ako kumakain ng native na chicken. Minsan napapagalitan ako ng nanay ko kasi ang arte-arte ko daw. Paano ko kakainin nun eh? Hindi ko kasi makain-kain kasi nga alaga ko at saka syempre ayoko kainin yung mga inaalagaan ko. Tsaka hindi ko rin alam kung bakit hindi ako makakain ng native na chicken. Sabi nila ang sarap daw, malinis. Hindi ko rin alam. So ayan na nga. Stop. So end ko na yung video ko dahil mamaya pa ako matatapos. Marami pa yung kanin ko. Pero kapag bagoong yung ulam ko, kanina pa ako tapos. Hindi ko pa nakakain yung isda. Oo nga pala, dahil sa mahilig ako sa blue, yung mga ginagamit. Dahil ito kasing plato, hindi na to yung plato ko, nabasag